Prayer. Praise God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. At nakatayo na rin po ang inyong lingkod, sa aming kapatid, Brother Ronnie. Let your anointing be upon him and use him mightily for your glory. Gayon mo siyang daluyan, Panginoon, ang mga pagpapala mo ngayong gabi. Nang sa ganoon, ang bawat isa sa amin na makikinig ng iyong mga salita, O God, ay muling lalakas. Hallelujah, muli magkakaroon ng edification sa lugar na ito through your word. Hallelujah, at kami ay magkakaroon ng katagumpayan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Kamayan muna natin ang ating katabi at sabihin natin, huwag mo akong batukan. Praise God. At pwede na tayong makaupo. Amen? Praise God. Hallelujah. So yung verse natin, sabi dito that where there is no vision, the people perish. Nawawala daw tayo pag wala tayong vision. So sa dictionary, ang ibig sabihin ng vision, the faculty or state of being able to see. Amen? So alam nyo yung ano natin, yung mata kasi natin, yung physical eyes natin. Nakikita lang natin yung dito. Pero yung eyesight natin sa vision ay iba. Amen? Praise God. Kaya sabi rito, the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Praise God. So napakaganda ng sinabi rito na with imagination or wisdom. Praise God. So, sino mahilig mag-imagine dito? Praise God. Hindi ka mawawala kasi may vision ka. Praise God. You will not perish if you have a vision. Amen? Vision gives you the ability to see before it happened. Amen? So, and therefore, it allows you to prepare for what you think would happen or possibly can happen. So bago man dumating sa buhay mo, nakakapag-isip ka na at nakakapag-prepare ka na. Praise God. So pag may vision ka, always advantage yan. Will you always be right? No. Because like everything else, your vision needs to be exercised. Amen? Hindi ibig sabihin na laging tama yung maiisip mo o mai-imagine mo. Pero pag hindi mo ginamit ang vision, ang gift na yan ng binigay sa iyo ng Panginoon, parang muscle yan, mawawala. You need to exercise your vision. Amen? The big picture is what you see all the time. Pinapakita ng Diyos yung big picture sa atin. Amen? But the details or the small things are sometimes neglected and therefore becomes a stumbling block to get to your vision or your goals. Praise God. Of the big picture you see in your mind. Kaya kailangan nating pag mag-prepare tayo sa mga maliliit na bagay para makarating tayo sa ating mga goals. Preparation need vision. Amen? Kasi pag hindi ka pwedeng mag-prepare for something that you cannot see. Siyempre, paano mo siya i-prepare? Architect, bago mo i-drawing yan, nakikita mo na sa vision mo. Amen? Praise God. Kasi yun eh. Ang dinodrawing mo lang because you already see it. Amen? Ginagamit mo yung vision para naiisip mo na kung anong gusto mong gawin. Praise God. So, let's exercise our vision. Praise God. So, pag may vision ka, hindi ka reactive. You are proactive. All the time nakikita mo, you are always in preparation kung what could happen. Ngayon, pag wala lang, wala kang vision, siyempre, pag nangyari na yung bagay na hindi mo inaasa, nagre-reactive ka. Nagre-react ka sa bagay na hindi mo pinaghandaan. Kaya nga sabi nga ng Bible,
Pag wala kang vision, you will perish. Amen? The opposite of vision or the byproduct of not having a vision is procrastination or idle mind. Amen? Yung yung opposite o byproduct o result nung walang vision ay pinagpapaliban ang mga dapat mong gawin ngayon. Praise God. O kaya nagiging idle ang mind mo kasi hindi nag-activate yung vision mo. O kaya may vision ka, you do not believe your vision. Hindi mo pinapaniwalaan because if you believe it, you will do it. Amen? Praise God. So, procrastination is not laziness or it is actually a depression's response. Depressed ka, wala kang magawa, di ba? Pag fearful ka, depressed ka, hindi ka makagalaw. Why? Ba't ka naman nadidepress? You see, procrastination is something we're doing because we're bored. It's the lack of vision. Bakit lack of vision? Because you think you are your back is against the wall na wala ka ng hope. So therefore, you can't see the way out of your situation. Yung vision mo na wala na. You lose hope. Okay? So the consequences of lack of vision are unfulfilled dreams, unfulfilled goals, unsuccessful life. Di ba? Pag wala tayong vision, hindi natin nakikita kung saan tayo pupunta. Siyempre, wala tayong pupuntahan. So therefore, we will not be successful in our life. Praise God. So the reason people have depression and anxiety because in their mind, there is no hope and their back is against the wall, dead end. Diba? Na-reach na nila, ay wala nang solusyon. No hope, no vision, they are done. So instead of choosing hope, they chose death. Diba? Hindi ko alam kung if you have experienced anxiety, it's a hopeless case. Unless you start hoping for the better or dwelling on what you are in, yung sitwasyon mo, then you are hopeless. Diba? Kahit na hindi pa nangyayari, you imagining that it's already happening to you. The worst, yung mga fear mo, yun ang ini-entertain mo. Because you lack of vision. Hindi mo na nakikita yung mga bagay na pwedeng maging mabuti para sa iyo. All you think about is fear. Yung takot. Amen? So that's the consequences of not having a vision or absence of vision. Praise God. Vision gives direction and a glimpse over our life to make our goals and purpose become a reality. Praise God. It gives direction daw. Siyempre, pag wala ka ng vision, wala kang direction. Hindi mo rin makikita yung goals mo or your glimpse and purpose become para maging realidad yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Nawawala na lahat yan. So in order to understand where we want ourselves to be in life, we must have a clear vision. Dapat tayo? Clear cut na alam natin kung saan tayo pupunta. We exactly know what we want in life. We need to have a clear vision. Hindi yung, okay na, bahala na si Lord. Amen? So you decide. Amen? So once you understand that vision clarifies your purpose, life will become simpler and more meaningful. Vision aligns us with our goal. Praise God. So saan ba natin mai-apply itong vision? Buhay, our life. Okay? Sa ating pamilya. Ano bang gusto mong mangyari sa iyong pamilya? Ano bang vision mo sa iyong pamilya? Siyempre, pag nung una, nanliligaw ka pa lang, maganda yung vision mo.
Pag sinagot ako, eto, I will give, ibibigay ko yung langit. Yun ang vision mo eh. Ang ganda pa ng vision mo, di ba? Tapos, realidad comes. Bahay na lang, syempre, reality, di ba? So, yun ang nagiging vision mo. Maganda pa yung outlook mo sa buhay. Di ba? Kaya may vision ka nung umpisa. Pero how's your vision now? Na foggy na ba? Or you give up on life? Di ba? Remember, we have God on our side. Okay? So God wants you to be successful. But sometimes we let go of our vision. Na parang, ay, daydreaming lang pala yun. You wish, hindi talaga vision yun. Because if you believe in that vision, you will stick to that vision. Kung ano yung plinano mo, if you really want it so bad for your family, you will do everything. Kahit na ano pandaanan mo dyan. Because you have a clear vision of what you want for your family. Amen? Praise God. Sa negosyo, di ba, nag-umpita sa tayo ng negosyo. Nakaranas tayo ng, siyempre, alam mo kung saan ka pupunta. When you start a business, you have to know kung ano ang posibleng mangyari sa negosyo na yun. Siyempre, ang unang excitement mo, yung goal. Ito yung posibleng kikitain ko. Di ba? Excited ka. Right? Remember, pero yung detalye kung paano pumunta doon. Pero kung talagang yung mindset mo, yung vision mo, tapos pinagplanuhan mo yan, kahit na ano pa man yung daanan mo, you will make sure that you get to your goal, yung vision mo na yun. If you remember Joseph, the dreamer, di ba? Alam niya exactly kung ano ang pinagsasabi pa nga niya. Sabi niya, nagugulat pa nga yung parents niya, saka yung mga kapatid niya, where it end na siya ibinenta. Di ba? Pero he has a clear vision of what God had shown him. Saka alam niya na mangyayari yun. So everything that he's gone through, lahat ng mga trials, saka mga challenges sa kanya, he kept on to that vision. Amen? Pinanghawakan niya yan. So how's your vision? Ano ba yung goals niyo sa buhay? Ano ba mga visions na binigay ng Panginoon sa inyo? Nag-pray kayo, tapos, Lord, give me a vision. Ano bang gustong gawin? So sigurado ba kayo dun sa binigay sa iyo ng Panginoon? Or how bad you want it? Kasi dadaan kayo sa pagsubok. Dadaan kayo sa pagsubok. So ano ba yun talaga? Gusto mo ba talaga yan? Kasi mag-ask ka sa Panginoon that God will use you in a certain area. Hindi ka na may papasubo ng Diyos na ilalagay ka doon pag wala kang training. So how's your training? Umalis ka na ba kaagad nung nakaramdam ka ng pressure? Di ba? Process ng Panginoon yan to get to your vision or your goals. So, kung alam mong nangusap ang Panginoon sa'yo, na ito yung pinapagawa ng Diyos, stick with it. O baka naman, pag nakaramdam ka ng an inconvenience, nawawala na yung vision mo. Nawawala yun ang sinabi ng Panginoon. So, iba excited ka? Nag-pray ka, naramdaman mo ang Panginoon, may nagsabi sa inyo, nag-prophesy sa iyo kung anong gagawin ng Diyos para sa buhay mo. Paano yan na yan nung dumaan ka dun sa pagsubok? Nawala na ba? So, ibig sabihin, hindi mo talaga narinig ang Diyos o nawala yung vision mo. Amen? So, when God speaks to you, hold on to that. That regardless of the things that you go through, hold on to it. Kasi proseso ng Panginoon yan. Amen? Praise God. So, again, sa negosyo, ganun din. When you have something that you are looking to it, give it a time. Minsan kasi, we back out right away. Takot tayo sa pressure. If you want to be successful, all those comes with being successful. So you have to have a clear vision. Amen?
Sa health, ganun din. Pag nag-exercise ka. So, all of this, you have to use your imagination. Na ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Let's get to the spiritual side. Ano ba ang mga ginagawa natin sa church that would apply the vision? Faith needs vision. Amen? Faith, pananampalataya, kailangan ng vision? Yes. Sabi rito, sa James 2:7, and even so faith, if had not works, is dead, being alone. Yeah, a man may say that has faith and I have works, show me thy faith without works and I will show thee my faith by my works. Bakit kailangan ng vision yung faith mo? Hindi ka gagalaw hanggat di mo nakikita yan. In your mind. So how is that going to work pag hindi mo makita yung resulta ng faith mo sa isip mo pa lang, hindi mo susundan ng action yan kasi hindi ka naniniwala. You have to see it first in your mind. Hanggat di mo nakikita yan, di ka gagalaw. So, paano magiging kumpleto yung faith mo without the work? Siyempre, ang kailangan, gamitin mo yung vision mo. Amen? Faith is a substance of things